Sa isang silid sa ika-18 palapag ng Diamond Marquee, ilaw na parang paparazzi ang kumikislap sa kristal. Ang mga mesa ay puno ng mga stylistic na cake at champagne flute na nakabukas na parang mga bungang paraisong walang malasakit. Para sa ibang bisita, ito ay isa lang birthday bash ng isang batang mayaman. Perpekto, curated, Instagram ready. Para kay Malia Salvano, ito ang trabaho. Maglingkod ng ngiti, dalhin ang mga hors d'oeuvre na tila maliit na kalon ng marayangyang mundo na hindi niya kinalakihan. Naglakad siya sa pagitan ng mga guest, mga kinang ng designer bags, mga hiyaw ng pagkatuwa, ang malalim at malamlam na musika na nagmumukhang panalong panalangin para sa sinumang nagbabantay ng reputasyon. Nakasuot siya ng simpleng black dress na pinahiram ng manager. Mababa ang sahod, mataas ang presyon, at mas matatag siya sa mga paghaharap na tulad nito kaysa sa karamihan ng mga mukha sa silid. Sa bandang isang table, nakaupo si Trisha de la Cruz, perpekto ang buhok, nakasmag ng ngiti, at may mga kasama na handang maglinya sa bawat pulso ng kanyang galaw. Sa kabilang dulo naman ay si Francesca, may hawak ng martilyo ng impluensya at ilang estudyante mula sa elite school na may pinaghalong curiosity at sadistic entertainment. Nakatingin sila kay Malia na parang laro. Ang kanyang mga mata ay parang mga spotlight na nagtuturo. May panganib, may libangan. "Uy, Purita!" sabi ni Trisha, mataas ang tono. "Ang bait-bait naman ng waitress natin. Saan kinuha tong uniform? Mukhang charity shop ba?" May mga tawa, mga nakangiting tawa na nagmumukhang asong gutom sa laman. Malia tumigil sandali. Hinawakan ng tray ng mas mahigpit, naramdaman ang pulso sa leeg na parang bundok na gusto niyang akyatin. "Wala yan, ma'am," mahina niyang sagot. Polite na tulisan ng dignity. "Order ninyo po?" Trisha sumulyap, mukha na parang isang makinis na bato. "Order? Kahit anong order, hindi bababa ang presyo ng klase namin. Pero sige, show us how grateful you are." Smile na parang wala kang kahapon. Ang iba pa, kumaway na parang mga manunood sa entrado. Isa sa mga batang yon ang tinulak ng isang plastic na baso patungo sa Malia, sinabayan ng hiyaw. "Basa ba siya? Try mo, Tris, kung gaano ka successful." Tinutok ng kamera ang mukha ni Malia. Malamlam ang lamig na mga ilaw, nanginginig ang kamay para lang hawakan ang serbisyo. Lumingon siya sa mesa at sa sandaling iyon may lumutang na kislap sa kanyang leeg. Half jade pendant, nakasilip kahit bahagya, hinihigop ang liwanag, may tunog na parang malamyos na kampanya tuwing hindi inaasahan. Siya ay di sinasadyang nanginginig ng mas maramdamin. Ang pendant na iyon ay palihim niyang ipinapasan mula pa nung mamatay ang ina niya, isang pirasong alaala, isang pirasong pangako. "Sino yan?" Tila bulong mula sa background, kasamang ngiti na parang hawak ang isang secret. Ang karamihan ay tumawa, isang maliit at cruel na tunog. Trisha tumayo, sinasadya, at lumapit kay Malia na parang leopardong nag-aabuso ng oras. "Ano yan sa leeg mo? Kwintas? Mukha nga parang antique. Ibid natin to sa auction para maka-take away ng mas maraming vintage vibe sa bahay namin." Sabay biglang humawak sa mukha ni Malia. Hindi isang banayad na hawak, kundi isang paghihimok ng kapangyarihan. "Tigilan mo yan, Tris," pabulong ng isang staff. Pero sa pagkataong iyon, maraming mata ang nakatuon sa kanila. "Stop pretending," Trisha said loud enough for the circle to hear, and with a motion as clean and rehearsed as a scene in a telenovela, she slapped Malia across the face. Hindi lang isang pisikal na galaw, ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Para sa isang segundo, huminto ang musika. Kumunot ang mga labi ng iba. May tumirikang sandaling katahimikan na parabang nagaantabay kung sino ang susunod. Ang baso sa mesa ni Trisha ay nagbuka ng konti. Ang champagne ay tumalsik, naging maliliit na bituin sa lamesa. Sa mukha ni Malia, may halong pagkabigla, sakit at isang mandin na hindi nagpapaubos ng pag-iral. Napisil niya ang palad sa kanyang pisingi at nakita ng ilan ang bahagyang bakas ng iyon. Hindi sapat para sirain ang lagay ng lipunan, pero sapat para gawin siyang tampulan. Ang iba ay napangiti, ang ilan ay huminga ng malalim at tila nahihinayang. "Sorry," saglit ni Malia, mababa, ngulit may tono ng hindi pagkubli ng galit. "May mistake lang siguro. Dapat kayo ang nagbabayad para sa mga coronation moments ninyo, hindi ako." May mapang-uyam na tawa. Isa sa mga kasamang elite ang kumuha ng telepono at nag-record, bilang suporta o bilang content. Hindi mahalaga. Ang mahalaga, ang publiko ay nanonood. Hindi nagtagal, isang babaeng may hawak na clipboard, manager ng event, lumapit at pinatulak si Malia palayo. "Malia, take 5, we'll handle it." But the way she said it was like sweeping dust under a rug. Ngunit hindi maalis sa mukha ni Malia ang pagtingin sa pendant.
yung pirapirasong jade na umiilaw sa ilalim ng sinturon ng kanyang damit, para siyang maliit na liwanag sa gitna ng malalalim na alon ng kahihiyain. Sa labas ng venue, habang bumababa siya sa service elevator, may pumihit na isang boses mula sa isang katabing crew. "Hoy, ang post mo pati na ang video na yun, trending na agad. Daming comments, pagina, mukhang malaking drama." Malia, pagod at may kirot, naglakad mabilis. Hindi lang siya ang kinasasapitan ng eksenang iyon, ang kanyang mismong pagkatao, ang titulo na waitress, ang paghahangad na hindi maging estadong simbolo ng kahirapan. Lahat iyon ay hinatak at nilampasan ng isang ordinaryong slap. Kung nanunood ka at gusto mong malaman kung paano nagde-develop ang buong kwento, i-like at mag-subscribe para hindi mo mamiss ang mga susunod na kabanata. Pagbalik niya sa maliit na staff room, umupo siya ng walang ingay. Tumulo ang ilang luha pero hindi niya pinapansin. Sandali lang, maraming shift, maraming guests. Hahawakan niya ang mga plato, pipiliin ang mga baso, at itatabi ang mga sugat ng puso para sa susunod na shift. Ito ang buhay niya. Mabilis, walang maliliwanag na panalo, puno ng maliit na kabayanihan na hindi nakikita ng social media. Ngunit ang buhay, gaya ng alam ng sinumang naninirahan sa hangganan ng mababa at mataas, ay hindi isang tuwid na linya. Ang pang-aapi sa party ay naging maliit na simula lamang. Kinabukasan sa kantina ng kolehiyo, umuulan ng insulto at tinik ang mga bulong. Anong nangyari sa girl na yon? Ang drama, plus trending na siya. Sana may katapat siya, ang isa. Trisha at ang grupo niya dumaan, parang parade na may kasamang ibig sabihin. Ikaw ay wala. Malia ay nakaupo sa gilid, may baong pagkain na sa kanya lang, at nagmamasid sa mga mukhang sabik sa sariling opinyon. Tumango si Damon Estrella nang umupo sa kaharap. Ang mukha ni Damon ay parang sinag ng araw sa isang dagat na gabi. Hindi mabangis ang pananalita, ngulit may pagkakalinga. Isa siyang volunteer sa local youth outreach, estudyante rin, at hindi niya sinasadyang maging alalay sa maliit na mga rebulsyon ni Malia. "Huwag mong pansinin," sabi ni Damon, tahimik, at inabot ang isang extra na squash cake. "Luto ko pa to last night for the outreach. Take it." Salamat na nakangiti si Malia, ngunit may pagka-hesitant. "Ay hindi naman, hindi ako makaka-accept ng donut." "Take it," sabi niya lang. Minsan okay lang tumanggap ng magandang tao mula sa iba. Meron sa kanila ang pag-ibig na hindi agad umaalimpuhatan. Simpleng gestures, maliit na tulong na nagiging hindi inaasahang bato sa pundasyon ng tiwala. Hindi naglaon, napansin ni Damon ang punit sa leeg ng damit ni Malia. "Ano yan?" tanong niya. Malia ay bahaging nagtingin at pinunas ang kanyang daliri sa kwintas, ang kalahating jade na nakasilip muli. "Hindi bagay sa'yo ilagay ang ganyang mahalagang piraso, Malia. Sino yung nagbigay sa'yo?" "Walang nagbigay," sagot niya. Mahina. "Kailan?" "Mula pa nang wala si nanay. Yan na lang ang natira. Walang iba." Damon tumigil. Mukha nagpaalala ng isang taong may alinlangan. "If you ever need help, huwag kang mahiya. I mean, hindi ako mapagmataas pero may mga kakilala rin ako. Baka may magawa kami." Sa labas ng kantina, nagtatalo ang mga estudyante tungkol sa latest scandal. Isa sa mga nagsimula ng usapan ay si Trisha. May kasama siyang bagong muka. Isang lalaki na cool at may mga dark sunglasses kahit may ulap. Si Francesca ay nasa likod, tila nagplano ng susunod na eksena. "Bakit pinapayagan ng school na magtrabaho ang mga ganun?" sabi ni Francesca, hanggang sa isang maliit na pangunguna na nagpapahiwatig ng pagmamalabis na karaniwang instrumento ng kapangyarihan. Sa mga susunod na araw, ang pang-aapi ay nagiging isang serye ng maliit na pasakit. Mga unang umpisang tirada sa social media, anonymous notes, sinasabayan ng practical jokes na sobrang disensitibo. Ang manager ng cafe na pinagtatrabahuhan ni Malia ay nagbigay ng ilang shift sa kanya na hindi masyadong maganda ang timing. Mga gabi o madaling araw na shift madalas walang safe escort pabalik. Isang gabi, matapos ang shift sa hotel na iyon, papauwi na siya nang humantong sa kanya ang himala ng kalungkutan. Sa parking lot ng hotel, may mga ilaw na nagtatangkang magmukhang welcoming. Pero sa katotohanan, mas malapit ang mga ito sa malasakit na lamig. Habang naglalakad siya sa service corridor,
May maririnig na mga boses, mga yabag na masyadong sunod-sunod. Tila grupo. Mabilis na nagbago ang hangin sa kanyang likod. May nirinig na halakhak, may ibang boses na parang nagpapasya. Mukhang siya na yon, sabi ng isang mababa at mabangis na boses. May tunog ng metal na kumakaskas, posibleng knife. Hindi diretsahang nakita ni Malia, pero dumating ang biglaang panghihimasok na parang bagyo. May isang kamay na humawak sa kanyang braso, isang masikip na paghipo na naglayong pigilin siya. Hindi malinaw ang buong pangyayari dahil madilim at mabilis. Ang opisyal na eksena ng pang-aabuso, may mga palihim na hanggarin, may mga kamay na nagpikit ng pintuan ng kanyang mundo. May isang puwersa na nagtrangka sa isang bagay na mas malalim kaysa pambubulilang, may pagkasuplado sa hanggarin at may halong pagnanasa ng kontrol. Nagpumiglas si Malia, may naganap na tunggalian na hindi marahas sa cinematic sense, ngulit sapat upang ipakita na may nagbuwis ng saglit niyang buhay. Bumagsak sa bakal na hagdanan, isang tadyang ng takot na nagpaigtim ng bawat pintig ng puso. Sa isang sandali ng kaluwalhatian at desperasyon, nirinig niya ang mahinang tunog, ang hollow chime ng kanyang half-jade na kwintas, at sa pagkakataong iyon, parang nagliwanag ang memorya ng bahay na kanyang pinanggalingan. Isang matigas na kamay ang nagtulak sa kanya pababa sa dingding, pero may kumislap na ilaw sa dulo ng koridor. Isang lumipas na sasakyan, naka-red plate, nagparking at bumulong ng isang bata. Ang driver ay parang hindi naninindak, hindi ang typical na rich type, ngulit may alon ng pagkakaisa. Hindi siya nakapagsalita ng malinaw, ang katawan ni Malia ay parang naputol ang cord ng mundo. Sa pagkakataong iyon, may ibang boses na mas malakas mula sa kotse. Ilabas ninyo yan, huwag kayong gumawa ng eksena dito. Tila may sumingit na taong hindi para sa kanila ang mundong iyon. Isang lalaki ang nagbukas ng pinto ng SUV. Makaluna ang suit niya, may maneuvers ng authority, at may mata na nakikita ang detalye. Lumakad siya papunta sa kanila ng mabilis. Ang mga attackers ay naguluhan. May ilang nagmalaking boses at tumakbo papalayo. Iisa lamang ang naiwang nag-uunat ng pagmamadali. Si Malia, nakahandusay sa kalsada. May palihim rabakas ng dugo sa kanyang blouse. "I'm calling an ambulance," bulong ng lalaki. Hindi ito ang boses ng isang ordinaryong rescue. May tono ng determinasyon, pero may kasamang pagkabalisa. Habang tinatawag niya ang medical na assistance, dahan-dahan niyang hinila si Malia papasok sa sasakyan. At doon, lumabas ang kakaibang detalye. Sa leeg ni Malia, natagpuan niya ang kalahati ng jade pendant. Ang liwanag ng piraso ay tila nagkabit ng dalawang mundo. Ang lalaki, si Gabriel Suarez, kahit hindi pa niya ipinakilala ang sarili sa sinuman, ay tumingin sa pendant at biglang bumagal ang kanyang mga kilos. Ipinikit niya ang mata ng sandali at halatang kumawala ang isang lumang alaala. Isang larawan ng isang maliit na batang nakakwintas na katulad nito. Para sa kanya, ang piraso ay hindi ordinaryo. Hindi lang ito alahas. Ito ay isang malambot na piraso ng nakaraan. Sa loob ng sasakyan, may kaunting pagkahabag si Malia. Sino po kayo?" Nanginginig ang boses niya. Maliit at mahina, at may mga salita na tila hindi kayang magbungi sa karaniwang mundo. Wala siyang pila sa presensya, ang sinabi ng lalaki habang pinapahiram ang telepono sa driver. "Palakasin ang signal. Tatawag ako ng ambulance. Huwag mong bibitawan ang kanyang kamay." Nakakahiya. Pabulong si Malia. Hindi dahil sa sinasabi ng boses, kundi dahil sa pag-asa na unti-unting kumikirot. Ang pendant ay parang pira-pirasong ilaw na nagbabadya ng pagbabago. Hindi nagtagal, dumating ang ambulance. Sa loob ng ambulansya, may mga beep ng monitor at mabilis na pag-ikot ng mga teknikal na salita. BP low, possible internal, blood loss suspected. May doktor na nagsasalita ng sterile, controlled phrases, at may nurse na naghahanda ng IV line. "Order blood type crossmatch," sabi ng doktor. "We need to know kung sino ang compatible." AB negative, uso sa mga klasing medical mentions. Isang blood type na hindi karaniwan at mahirap humanap agad. Ang oras ay parang kumalat sa hangin. May panibagong timbang. "Call the city hospital. Notify the blood bank. Prepare for possible transfusion."
Utos ng lead paramedic. Ang mga kamay sa ibabaw ni Malia ay mabilis at hindi natatakot. Sa kabilang banda, si Gabriel ay hindi umaalis. Nakatingin siya sa pendant at sa mukha ni Malia na kahit sugatan ay matatag. May linya sa kanyang mukha. Mga nakatagong bakas ng pagod ng isang taong may hawak ng responsibilidad. Isang ama na naglakbay sa mga lugar kung saan ang politika at pamilya ay nagsasayaw ng mapanlinlang na tango. Hindi niya maialis ang pakiramdam na may piraso ng sarili niya sa kwintas na iyon. May tanong na nagdudulot ng panlalamig. Ano kung ang misteryong ito ay ang nawawalang anak na matagal na niyang hinahanap? Walang sinabing anunsyo. Sa ambulansya, ang buong atensyon ay sa kaligtasan ng pasyente. May mga technician na nagliligpit ng medical equipment. May maikling pag-usapan kung sino ang magbabayad ng hospital fees, kung sino ang tatawag ng family. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may mas malalim na ingay. Ang tunog ng Jade, ang maliit na kampanalang na parang nagmumula sa nakaraan. Sa ER, mabilis ang pag-aalaga. CT scan, ultrasound, mga banal na makina na nagbibigay ng liwanag at katotohanan. May maliit na operation theater na pumigil sa oras. Hindi ito milagro. Ito ay coordination, professionalism at isang pilit na pag-aalay ng technical na kahusayan. Ang doktor na humawak ay may mga precise na salita. Will stabilizer, possible internal bleeding, keep warm, cross-match for AB negative ASAP. Ang mga nurse ay parang choreographers, mabilis, tahimik, epektibo. Si Gabriel ay inabot ng hospital administrator ang form at tinanong sa receptionist kung sino siya. I'll sign for immediate family, sinabi niya, at may kakaibang kalakasan sa pananalita. Hindi perpekto ang kanyang buhay. Maraming pag-ukulang at hindi malilimutang desisyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang role ay malinaw. Isang taong magbabantay ng hindi huhusga. Habang ginagamot si Malia, may mga larawan ng insidente na naglalakbay na sa social media. Clip ng slap, mga tweets na may hashtags at mga post na may mga pulang emoji. Ngunit sa loob ng kisap mata nga, may mas malalim na impormasyon na lumilitaw. Isang close-up ng pendant na magnify sa isang shared photo ng pulisya na nag-i-inspeksyon ng area. May mga taong nanunukso, may mga nagkukumahog na magkokomento at may mga naghahanda ng narrative na magkasya sa kanilang panig. Sa isang maliit na opisina, nakaupo si Gabriel, hawak ang kalahating pendant sa kanyang palad. Hindi niya alam kung bakit ang bagay na iyon ay nagdudulot ng kakaibang pananakit at pag-asa ng sabay. Sa kanyang bibig, may pira-pirasong salita, mga pangalan na tumpak na naalala kasama ng isang image ng isang batang babae, ang mukha ng walang kasalanan, ang buhok na parang kulot na lagi niyang hinawakan noon sa isang lumang larawan. Daniela, pabulong niya sa sarili, isang pangalan na naging hunggag na panalangin sa loob ng taon. Hindi pa niya binibitawan ng pendant ng may tumunog na tawag mula sa ER. Sir Suarez, ang boses ni Dr. Morales sa line. We've stabilized her. There's internal bleeding but for now she's stable. Cross-matched blood is en route. We need someone to identify her and sign consent forms for further procedures. Take care of her, sagot ni Gabriel, at sa loob ng puso niya parang may nagdaing ng panibagong direksyon. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan, pero ang pendant ay sapat na. Ang maliit na piraso ay parang susi sa isang pinto na matagal nang nakasarado. Sa labas ng ospital, nagsimula ang unang mga balita, snippets lang, mga tugmang salita na hindi pa kumpleto. Waitress slaps up elite party, hospitalized after brutal attack, identity unknown. Ngunit sa loob ng building, ang hindi ipinapakitang ebidensya, ang kalahati ng Jade, ay unti-unting nagising na parang isang maliit na alarm na naghahangad ng lahat ng sagot. Si Malia ay naintindihan pero hindi pa ganap nagbubukas ang kanyang mga mata. May ngiti na pabalik-balik sa labi na parang hindi niya pinapayagan ang kanyang sarili na sumuko. Sa pagitan ng unconsciousness at gumigising na awareness, may mga piraso ng alaala, mga halakhak sa party, ang lamig ng slap, ang metal na kumaskas sa liyog, at ang malamyos na tunog ng Jade na parang nagmumungkahi ng isang pangalan na hindi niya lubusang maalala. Dad, isang mahina at hindi tiyak na salita. Isang misinterpreted whisper o isang pangarap mula sa kanyang nakaraan, hindi klaro. Ngunit para kay Gabriel, ito ay isang sudden lancet of the heart. Tila kumawala ang isang lumang sinulid. Sa kabilang bahagi ng lungsod, maraming pamilyang malayo pa sa luksong entablado ang abala sa kanya-kanilang buhay. Para sa ilan, si Malia ay isa lang maliit na bahagi ng napakaraming kwento ng maling pagtrato. Para sa iba, siya ay magiging isang simbolo, isang piraso sa puzzle ng politika at pamilya,
na hindi nila inaasahan. Walang nagawa si Malia kundi umasa sa kakayahan ng mga kamay na nag-aalaga sa kanya. Hindi siya bayani sa tradisyonal na kahulugan, hindi siya may sword o bulaang kapangyarihan. Siya ay isang babaeng may trabaho at dangal. Ang kanyang kwentas ay walang malakas na speech. Ito ay isang piraso ng souvenir ng kanyang nakaraan. Isang maliit na bato na may kakayahang baguhin ang kursong tinatahak ng kanyang buhay at ng mga taong nakakabit dito. Sa labas ng ER, si Gabriel ay tumayo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, hawak ang kalahating piraso ng jade. Ang kanyang mga daliri ay nanininig ng bahagya. May lumabas na salita mula sa kanyang bibig, halos bulong, ngulit puno ng bigat. Kung ikaw nga ang anak na yon, hindi kita hahayaang mawala. Sa oras na yon, marami pa ang hindi alam. Kung sino talaga ang nag-utos ng pag-atake, sino ang bahagi ng konspirasya, sino ang gagamitin ng insidenteng ito para sa politika, at ano ang magiging reaksyon ng elite circles na nahawakan ng kahihiyan. Ngulit may isang bagay na malinaw sa sandaling ito. Ang maliit na kwentas ay hindi lamang accessory. Ito ay susi. Ang ER ay humihantong sa mga salita ng mga nurse at doktor, mga beep ng monitor, at ang mahina at paulit-ulit na tunog ng jade chime na tila naririnig sa memorya. At habang ang lungsod ay humihinga at nagsisimulang mag-ikot sa kanyang ritmo, may isang malalim na tanong na umaangat. Sino ba talaga si Malia Salvano? Doon nagtatapos ang isang yuga ng pagiging on the run sa sarili niyang buhay. Ang susunod na hakbang ay ang paglalabas ng katotohanan. Pero hindi pa nito sinasabi kung paano babaliktarin ng katotohanan ang mga taong may hawak ng kapangyarihan. Ang araw sa labas ng ospital ay parang ordinaryong Martes. Pero sa loob, ang oras ay hindi sumusunod sa simpleng kronolohiya. Para sa mga doktor at nurse, oras ang kalaban. Bawat minuto ay may timbang. Para kay Gabriel Suales, oras ang nagiging tanikala ng alaala. Hawak pa rin niya ang kalahating jade sa bulsa niya, ngunit ang mga tanong ay dumami. Paano nga ba natapos si Malia sa kalsada? Saan nagsimula ang akusasyon? At higit sa lahat, totoo ba ang pakiramdam niya na may koneksyon ang pendant sa isang babaeng tinawag niyang Daniela noong mga unang taon ng kanyang pagkapanulo? Sa loob ng ICU, may mga maliliit na bintana ng katahimikan, mga monitor na nagbibilang ng pulso, mga guwantes na naglalakad ng tahimik, at ang mababang paghinga ng pasyenteng ngayon ay nasa pagitan ng buhay at muling pag-asa. Dumating si Damon na may langis sa kalooban at isang pares ng simpleng pagkain, maliit na gesture na parang isang bote ng tubig sa gitna ng disyerto. Tumayo siya sa tabi ng higaan ni Malia, nagbigay ng mapagkumbabang ngiti at inabot ang kanyang kamay ng dihiligan lamang. "Kamusta na siya?" tanong ng nurse sa doorway. "Stable for now. There was significant internal trauma, laceration in the abdomen, possible splenic injury. We transfused O positive, but we're still monitoring for compatibility reactions. Cross-matched AB negative blood arrived in time. She responded to fluid resuscitation and surgical control of bleeding." "Salamat sa mabilis na aksyon," sabi ni Gabriel, at ang tono ay mas mahina sa kanyang inaasahang lakas. Hindi niya malaman kung paano sasagutin ang lahat ng tanong na bumabalot sa loob niya. Ngulit hindi siya uupo at mamanahimik. May bahagi ng kanyang pagkatao na kailangan na kumilos. Ang kanyang public office demanded procedures and his conscience demanded answers. Habang nag-uusap ang mga medikal na tauhan, isang detective mula sa lokal na pulisya ang pumabasok, dalang papel na may mga unang reports. "Sir Suarez, may CCTV footage mula sa hotel service corridor and nearby establishments. May eyewitness accounts. We have CCTV from the parking entrance showing the assault. We also recovered a phone from one of the attackers. There are contacts linked to a Francesca de la Cruz, and financial transactions noted by our cyber unit show payments going out of an account tied to a Rafael de la Cuesta. We requested warrants." Ang mga salitang iyon ay may bigat na hindi maikakaya.
Gabriel, na inaasahang mag-isip ng estado at pamilya, ay nakaramdam ng paghila ng iba't ibang direksyon. May galit, may takot, ngunit higit sa lahat, mayroon siyang isang matinding pagnais na malaman ang katotohanan. Samantala, sa social media, isang bagong alon ng mga post ang sumabok. Ang hashtag na Justice for Malia ay unti-unting pumapaimbulog. May tumutulong na nagpo-post ng facts about AB negative scarcity, may nag-uusap tungkol sa class bullying, at may mga taong napupuot sa brutalidad. Ngunit hindi mawawala kang mga malicious na post. May mga trolls na naglalagay ng ibang bersyon, nagdududa sa pagkakilala ni Malia at nagtatanggang gumawang viral ang kanilang sariling agenda. Sir, wika ng detective ng pulis sa Gabriel nang matapos ang briefing, ito ay may political implikasyon. The names involved are known in different circles. We have to be careful, both legally and politically, but we will follow the evidence. Ginawa ni Gabriel ang unang desisyon. Tatawag siya ng press conference sa sandaling may legal basis. Hindi para protektahan ang sarili, para maiwasan ang further manipulation sa pagkakakilala ni Malia. Hindi niya pa sinasabi sa sinuman ang kanyang nag-aalap na intuisyon. Hindi pa. Sa ibang anggulo ng lungsod, si Francesca de la Cruz ay naglalakad sa mansyon na tila hindi nababahala. Ngunit sa loob ay may mga alon ng pressure. Si Rafael at Edmundo ay nag-uusap sa isang study na puno ng mga dokumento. Ito ay hindi tama, sabi ni Rafael ng malamlam. Kung malalabas ang names natin sa mga bank transfers, kung lalabas na may ugnayan sa mga hitmen, hindi lamang reputasyon natin ang mawawala. Maraming proyekto ang maaapektuhan. Panatilihin natin itong contained. Sagot ni Francesca, ngunit ang kanyang mga mata ay nagigimbal. Hindi siya kailanman nag-asang magiging ganito ang sitwasyon. Si Tricia, ang anak niyang aaruga, na hawak ng kaganapang nagkaroon ng public slap at sa kalaunan ay naging target ng isang malubhang pag-atake. Francesca alam ang kahinaan ni Tricia at ginamit ito. Ngunit ang gamit ay mas lumaki kaysa inaasahan. May mga limang binabayaran, may mga taus na pumupunta sa mga tagapagsagawa, at may mga tawag na hindi na nababawi. At ngayon, ang mundo ay umiikot ng mabilis at walang kontrol. Sa pagdaan ng isang araw, dumating ang isang babaeng naglalakad ng dahan-dahan sa ER lobby. Ang kanyang hitsura ay maayos, ngunit may malamlam na pagod sa ilalim ng makeup. May hawak siyang maleta, at may tanda sa mismong mata ng isang taong naglakbay ng malayo. Siya ang babaeng tahanan ng multinational corporation, si Amara Suarez, kakatok lang sa pinto ng oras. Ngunit isang maliit na bagay sa kanyang pagkilos ang nagpapabago ng dinomika. Ang paraan niya ng pagtitig sa paghahawak ng kwartong jade sa palad ni Gabriel bago niya ito kinuha. Ang pagkilala niya sa pattern ng inukit sa jade. Ito ang pendant. Mahina niyang sinabi sa mismong Gabriel habang parehong nakaupo sa maliit na receptionist corner ng hospital. Tulad ng malabong kislap, bumangon ang mga lumang pangarap at sugat. May lumang larawan ako. Ganitong disenyo ang nakikita ko sa larawan ng isang munting batang luma na nawala ng napakalaki ang drama. Ang pangalan? Daniela. Ang mga pangalan ay parang maliliit na bomba sa isang tahimik na kwarto. Biglang pumutok. Gabriel na patingin. Sa sandaling iyon, may konsyensya na mas malakas kaysa politika. May tinig ng nakaraan na tumitili sa kanyang dibdib. Amara, paano? Hindi niya natapos ang tanong. May katahimikan na napakabigat. Ipinakita ni Amara ang isang lumang larawan. Isang maliit na batang may buhok na kulot. May kwintas na eksaktong kapareho ng sa Malia. Ngulit buong piraso. Ang larawan ay kuhang-kuha ng panahon bago pa man ang kanyang pagkawala. Isang bakas ng pamilya na nawasak ng aksidente o intriga. Ito ang anak ko, wika ni Amara. Hindi na kinikimkim ang pag-iyak. Nawala kami. Tinawag nila akong patay. Nagkulong ako sa ibang bansa para protektahan, pero hindi ako papayag na mawala siya nang hindi alam ng lahat kung ano ang nangyari. Hindi man kumpleto ang pagkakapaliwanag, sapat lang itong buksan ng mga susunod na pinto. Ipinatawag ni Gabriel ang detective at sinalaysay ang mga coincidences, ang pendant halves, ang medical records at ang mga lumang relasyon. Kailangan na ng medical DNA test para mariin ang pagkakakilanlan.
Yamang mayroong resources ang opisina ng mayor, mabilis ang proseso. Consent forms, swab, soil at blood comparison, lahat may panuntunan at nagpapatunay na ang bansa ay may mga sistema upang mabigyan ng totoo ang katotohanan. Habang nagpapatuloy ang klinikal na pag-aalaga, may tumalab na kwalta sa labas. Isang grupo mula sa indigenous community, nakaputing tela, nagdadala ng mga bulaklak at pagkain. Sila ay mga tagapagtanggol ng isang bayan sa bundok kung saan namamalagi ang tunay na kasaysayan ng pamilya Suarez at Amara. Ang kanilang datos at elders ay hindi papahuli na magbigay pugay at suporta, hindi bilang political spectacle, kundi bilang pag-alalay sa isang nawawalang dugong kanilang kinikilala sa kwento ng paglisan at pag-uuwi. Alam namin, wika ng isang elder sa medyo mababang tinig habang umaabot ng isang tray na puno ng maliliit na pagkain. Noong bata pa ang Daniela, naglalaro siya sa sill ng aming tabihan. Nakikilala namin ang pattern ng jade. Ito ay tanda ng inyang pamilya. Ang pagdating ng mga katutubo ay nagbigay ng bagong bigat sa istorya. Hindi ito simpleng pagpapakita ng damdamin. Sila ang nagbigay ng testimonya kung saan minsang naglaro ang isang maliit na batang babae bago naglaho ang pamilya. Ang kanilang imparted memory ay isang matibay na piraso sa puzzle. Sa loob ng hospital, dumating ang resulta ng DNA test. Match. Hindi lamang malapit, ito ay conclusive. Ang tawag na iyon ay naglahad ng isang bago at mabigat na katotohanan. Si Malia Salvano, ang waitress na pinagtripan sa Diamond Marquis, ay si Daniela Suarez, anak ni na Gabriel at Amara Suarez. Ang salita ay naglakbay sa hangin at biglang nag-iwan ng maraming pagiging walang katiyakan para sa lahat. Walang perpektong paraan para ihayag ang ganitong uri ng balita sa publiko. Kailangan ng maingat na pagdaloy. Pinili nila Gabriel at Amara na ipahayag ito ng may dignidad. Isang maliit na press briefing sa loob ng hospital, hindi sa harap ng mga flashing cameras ng Diamond Marquis. May mga subtitles sa telebisyon, may mga online news articles, at may mga roar ng komentaryo. Ngayon, sarili ko ang nagpapahayag. Panimula ni Gabriel sa harap ng mga reporters. Nais naming ipabatid ang totoo. Ang batang ngayon ay naroon at siya ay nasa aming pag-aalaga. Hinihiling namin na igalang ninyo ang kanyang privacy at bigyan kami ng panahon para siyang makabawi at makapag-emerge ng ligtas at mapayapa. Hindi lahat ay naniniwala agad. Ito ay logical. Bakit ngayon? Bakit hindi inilabas ang impormasyon noon? Ang mga kontra-opinyon ay bumuhos, mga speculation, mga conspiracy, mga nagbabantang beses. Ngunit ang legal process ay nagsimula. Pulisya nagsiwalat ng warrants at nag-imbestiga. May mga tanong sa kanilang mesa. Sino ang umorder? Sino ang nagbayad? Sino ang nag-uutos? At dito, ang threads ay tumungo sa kilalang pamilya Belacuesta at mga konektadong account na pinamunuan ni Rafael. Habang tumatagal, nagiging malinaw na hindi lang simpleng aksidente ang nangyari. May mga log ng bank transfers, may mga voice messages na na-record. Isa sa kanila ay isang takaw-tingin na audio clip na nagpapakita ng isang babae na nagsasabing, "Make sure she won't be able to speak at the party." Ang tono ay malamlam at tila rehearsed. Ang cyber unit ng pulis ay nagsaulat ng chain ng transactions, partial payments na nagmula sa account na kontrolado ng isang regional contractor, pero traced pabalik sa isang shell corporation na may mga link sa pamilya de la Cuesta. Ilang araw matapos ang publikong pag-anunsyo, naganap ang unang pag-aresto. Ang mga may-ari ng mga accounts, kasama ang isa sa mga hired men na nag-ambush kay Malia sa hotel, ay dinampot ng pulis. Ang nasa likod na hitman, isang lalaki na kilala bilang Dante, ay dinakip rin sa isang raid sa lihim na apartment. Hindi ito naging gulong-gulo. Ito ay operasyonal, planado at pinangunahan ng isang prosecutor na hindi natatakot humarap sa interes ng mga makapangyarihan. Sa pag-aresto kay Dante, may natagpuang ebidensya, mga text messages, screenshots ng mga utos, ang balik ng bayad, at isang dusty camera na may mga footage mula sa pre-attack meeting. Ang lahat ng ito ay naglatag ng pattern, isang conspiracy na hindi lamang may personal na elemento, kundi may political at sosyal na motibasyon. Stripping an inconvenient name from visibility, intimidate those who would embarrass the elite.
Ngunit hindi madali. Habang dumarami ang ebidensya, nagiging agresibo ang PR machinery ng mga De La Cuesta. May mga takdang press releases, may mga overzealous lawyers na nagbabanta ng countersuits, at may mga smear campaigns sa social media laban kay Malia at sa kanyang supporters. Subalit habang lumalaban ang mga trolls, may bumabangon din na mga kapitbahayan, mga students at ordinaryong mamamayan na nagpapanhik na protektahan ang biktima. Ramdam ang lumalaking suporta sa hashtag na #SheIsDaniela. Sa gitna ng mga pag-aresto, may isang sandali ng malalim na pagtutuwid. Si Trisha, hindi niya inasahan ang magiging outcome. Sa simula ay binitbit niya ang pagmamataas, ang paniniwala na siya ay nasa ibabaw ng lahat. Ngunit nang makita niya ang seryosong pag-ikot ng mga pangyayari, ang pag-aresto ng mga taong malapit sa kanya, ang exposure ng kanyang ina, biglang bumagsak ang mundo niya. Ang anak ng yanong elite ay napilitang harapin ang katotohanan ng kanyang mga gawa. Naging malungkot siya na nasa gitna ng panik at emosyon. Siya ay nag-isa at napuno ng guilt. Isang araw, pumunta si Trisha sa ospital, hindi kasama ng mga security o PR people. Bagkus, naglakad siya ng mag-isa. May daladalang bulaklak na tila hindi sapat. Nakita niya si Malia na nakaupo sa maliit na recovery room, may payak na pajama at may maliit na punit sa dila ng pagkabagok. Si Malia ay hindi nagdingin ng showy revenge, bagkus may tinig ng pagod sa kanyang mga mata. Trisha, malumanay na sinabi ni Malia, ngunit hindi seryoso ang boses niya. Walang propaganda, walang theatrical na galit. Mayroong malaking distansya ng mundo sa pagitan nila, pero may maliit din na puwang para sa dialogue. Bakit? Trisha na halos hindi makapagsalita sa una, nagpatak ng luha. Hindi ko sinasadya, hindi ko inakala na dadalhin ito sa ganitong level. Mommy told me to humiliate you so people would think twice, that it would be a lesson. Pero hindi ito dapat lumaki ng ganito. Natakot ako at sinurround ako ng mga tao na hindi marunong umisip beyond their own power. Malia tumingin lang at ang kanyang sagot ay hindi mapanghimasok. Hindi ako naghahanap ng excuses. Pero kung may natutunan ka, sana hindi na ulitin. May mga buhay na nasisira. Hindi nagtagal, bumagsak ang tensyon ng kahilingan ng paghingi ng tawad. Hindi ito naging isang cinematic repentance, hindi ring isang instant absolution. Ito ay mahinahong pag-uusak, ang uri ng paghingi ng tawad na nangangailangan ng maraming gawa at hindi lamang ng salita. Trisha lumayo na may papel na umiikot sa kanyang dibdib, hindi pa nagiging simbolo ng pagbabago, ngunit isang unang hakbang. Sa ibang bahagi ng lungsod, may mga nagbukas ng mga sealed documents. Amara kasama ang ilang council ng mayor naglabas ng mga lumang records na nagsasabing may mga nakafile na grievances noon na hindi pinansin. May mga emails na nag-uugnay ng isang contractor, may kabilang sa pangalang De La Cuesta sa kampanya para alisin ang mga inconvenient witnesses years ago. Ang mga dokumento ay hindi lang nagpapakita ng korupsyon, ipinapakita din ang panliligalig at puwersa sa likod ng mga organized attacks. Ngunit hindi sapat ang papel at email, kailangan din ng witnesses. At syempre, may mga witnesses. Ang driver ng hotel na dumaan sa koridor but kept silent for fear. Ang staff na nakarecord ng tawag ni Francesca sa isang encrypted messaging app at isang lab technician na sumingit sa phone tap para i-stop ang scheduled transfer of funds. Ang mga testimonya ay nagsama-sama at ginawang legal na batayan para mag-issue ng malalaking warrant. Ang legal procedure ay nagsimula. May maliliit na hearing, may mga motions to suppress, may mga attempts to delay. Ngunit may isang bagay na nagpapahirap para sa mga akusado, ang public pressure. Kapag ang mamamayan ay nagtanong at nagmamalasakit, ang politika ay nagiging isang mahina at hindi tiyak na sandata para sa mga desire to hide. Sa unti-unting pag-usad ng kaso, si Francesca na nasa puso ng conspiracy ay nahaharap sa posibilidad na mawala ang lahat, kapangyarihan, pera at reputasyon. Sa kasagsagan ng mga proceedings, isang dramatikong sena ang naganap sa mansyon ng De La Cruz, isang personal na confrontation na hindi lamang para sa press.
Amara nagkaroon ng pagkakataon na pumasok sa sala ng mansyon upang harapin si Francesca at Rafael, may katunayan at may witness na kasama. Hindi ito isang inaasam-asam na barahin, ito ay isang pagharap na puno ng mga dokumento, media at ang tahimik na presensya ng mga pulis. Bakit ninyo ginawa ito? Nakita ni Amara, may pagdilim sa kanyang voice. Bakit pinili ninyong manakit ng isang batang walang kasalanan para protektahan ang inyong mga proyekto? Francesca tumingin, may kakulangan sa normal na defiance. Hindi lang ito tungkol sa kanya, sagot niya na may pagkadulas. Ito ay tungkol sa aming pamilya, ito ay tungkol sa aming legacy, at kung sino man ang sumalungat ay dapat kumawala. Legacy? Sagot ni Amara, ang legacy ay hindi nabubuo sa pagsuppress ng boses ng mga taong hindi ninyo kayang kontrolin. Ang tunay na pamana ay ang sinumang sinserong naglilingkod, hindi ang takot na pinapasa ninyo. Nang tinanim ninyo ang takot, tinapos ninyo ang pagkatao ng maraming tao. Ang confrontation ay hindi naging marahas sa pisikal, ito ay mas brutal sa moral sense, isang exchange ng truths. Kasama ng media at pulis, ang mansyon ay naging bahagi ng procedural unraveling. Dahil dito, may mga legal consequences, warrant of arrest for Francesca for conspiracy to commit assault and for hiring hitmen, warrant for Rafael for financial linkages na facilitated the criminal acts. Hindi naging instant ang pagbagsak nila, may mga legal defenses, may mga silent negotiations. Ngunit habang tumitibay ang evidence, unti-unting napipilitan ng mga nasa likod na humarap. Sa dulo ng isang mahabang araw, may mga ankle cuffs at may mga susunod na headlines. De la Cruz matriarch arrested, Rafael de la Cuesta facing charges. Ang images na dati ay nagpapakita ng glamour, ngayon ay nagiging larawan ng pagkakadismaya. Sa courtroom, ang drama ay lumaki. Testimonies were delivered one by one. Hotel staff, the attackers, the driver who reported the suspicious vehicle, the cyber analysts, and even Trisha, with reluctance, gave statements. Trisha's testimony was an emotional pivot. She admitted being pressured, she testified about threats and the instructions given by her mother. Her remorse was there, but the law required accountability. Trisha agreed to a program of restorative justice, community service, public apology, and involvement in an anti-bullying program na Malia would help design. It was no easy escape. It was an opening for rehabilitation. Ang proseso ng hustisya ay hindi perpekto, mulit ito ay nagtrabaho. Francesca and Rafael were arraigned, Dante and other hired men faced the penalty of the law. Edmundo Suarez, a name that had been shuffled in whispers, also faced questioning, and evidence suggested complicity in the suppression of earlier inquiries. He too was subjected to legal scrutiny and faced possible administrative charges. Sa malalim na himig ng narrative, isang mas pribadong eksena ang naganap sa isang maliit na sala sa loob ng isang tahanan na hindi matatawag na opisyal. Amara at Gabriel, sa kanilang pag-uusap sa gabi, ay muling hinahaplos ang mga sugat ng nakaraan. Ayokong maging simbolo, sabi ni Gabriel, pero hindi ko mapigilang maramdaman na may pagkukulang ako. Mga taon na ipinaubaya sa katahimikan at mga desisyon na hindi maibabalik. Minsan, sagot ni Amara ng mahinahon, ang pag-uuwi ay hindi tungkol sa pagbawi ng dating yugto. Ito ay pagtanggap na may mga bagong gawain, pagsalubong sa katotohanan at pagbuo ng bagong tahanan mula sa mga natitirang piraso. May pause na hindi na kailangan ng salita. Ang mga mata nila ay may kasamang luha. Habang ginagaling si Malia, may bagong proyekto na pinaplano. Isang scholarship fund at isang community clinic sa distrito na naglalayong tumulong sa mga estudyanteng scholar na nagtatrabaho part-time. Ito ay hindi lamang PR, ito ay konkretong hakbang upang ibalik ang dignidad ng mga katulad ni Malia. Si Malia mismo, sa maliliit na kilos ng kanyang recovery, ay naging bahagi ng pagpaplano, hindi bilang ulo ng proyekto, kundi bilang boses ng mga nakaranas. Ang kanyang pananaw ay malinaw, hindi siya magnanakaw ng spotlight, gusto niyang magbigay lingap. Sa gitna ng pagbangon, isang maliit na romantic thread ay umusbong sa pagitan niya at ni Damon. Hindi ito mabilis o simplify na telenovela romance, ito ay mabagal, puno ng mutual respect. Si Damon ang nagsilbing sandigan, nagdala ng mga libro,
nagbantay sa ilang gabi at nagbigay ng simpleng pag-aaruga. May mga sandaling pareho silang magkadikit ng mga kamay sa hilera ng puno sa garden ng ospital. Tahimik ang mundo at ang pangako ay nagsisimula sa mahinahon at praktikal na paraan. Ang pagbabago ni Tricia ay hindi instant, hindi dramatiko. Siya ay sumalim sa counseling, community service at nagsimulang mag-volunteer sa programang pang-edukasyon. Sa unang pagkakataon, humarap siya sa klase ni Malia at nagbigay ng isang mahiming paghingi ng tawad, hindi dramatiko, gulit totoo. Nagkamali ako, simpleng salita niya, at humihingi ako ng tawad sa lahat, lalo na kay Malia. Gusto kong tumulong sa pagbabago. Malia pinili ang kapatawaran, hindi upang kalimutan, kundi upang tumindig, kasama ang mga komunidad na tumulong sa kanya, ang mga indigenous elders, ang mga kapitbahay, at ang kanyang bagong pamilya. Binuo nila ang isang bagong platforma, isang pondo para sa mga scholars, isang crisis hotline para sa at-risk workers, at mga workshop sa anti-bullying na ituturo sa mga piling paaralan. Ito ay kanyang paraan ng pagsagot sa karahasan, hindi sa galit, kundi sa gawa. May isa pang mahalagang eksena, ang pag-aresto at public exposure ng mga financiers. Ang mga bank accounts ay ni-freeze at ang mga documents na naguugnay sa mga transaksyon ay ginawang ebidensya. Ang mga prosekusyon ay nag-file ng charges that included fraud, conspiracy, and coercion. Hindi perpekto ang sistema, ngunit nagkaroon ng consequence. Ang mga accused were given legal rights. Their guilt would be decided in court. But the immediate legal steps demonstrated that the system could respond. Ang sniper plot, isang hiwaga na sumisingit sa takot ng lahat, ay hindi na nagpapatuloy. Dito may isang montage of events, ang security footage ng rooftop, ang swift action ng City Police and Tactical Unit, at ang timely tip-off mula sa isang anonymous informant na kalaunan ay nagpakilalang isa sa mga suppliers na labi ng nagsisisi. Sa coordinated operation, naaresto ang sniper at nakuha ang armas. Ito ay nagpakita ng importance ng civic vigilance at ng mabilis na pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya. At sa public sphere, may maliliit na politics na hindi mawawala. May mga opportunistic politicians na gustong pagsamantalahan ang sitwasyon. May mga voices na naglulunsad ng narratives para sa sariling gain. Ngunit sa pangkalahatan, ang momentum ay nagsilbi para sa isang mas malawak na diskurso tungkol sa mga working students, proteksyon ng mga migrant and part-time workers, at accountability ng social elites. Hindi mawawala ang bitterness. May mga taong nagdusa, may mga reputations na nasira, at may mga sugat na kailangang gamutin. Subalit ang katapusan ng kwento ay hindi muling pagbibigay ng lahat ng pahirap. Ito ay simula ng bagong salaysay. Sa isang araw na puno ng liwanag, inilunsad ang community clinic sa distrito. May maliit na blue ribbon, ilang speeches at maraming taong dumalo. Si Malia, na ang pangalan noon ay mas kilala bilang Daniela, ay tumayo sa maliit na entalada at nagbigay ng maiksing pahayag. Hindi siya tumingin sa kamera para magpakitang gilas. Tumayo siya para sa mga taong hindi narinig noon. Hindi ako espesyal, sabi niya ng mahina ngulit matapang. Ako ay isa namang tao na gustong maglingkod. Kung ang pagkukulangan na ito ay magdulot ng pagbabago, gagawin ka ito. Sa mga kapwa naming nagdusa, hindi kayo nag-iisa. Maraming tao ang dumamay, mga indigenous leaders, mga volunteers, ang bagong team ng legal aid na nagbigay ng suporta sa mga victims, at si Damon na tahimik na nakatingin. May mga lumang larawan na ipinaskil sa gilid, isang maliit na batang may kwintas, isang lumang postcard, mga notes na nagpapakita ng bahagi ng buhay na nawala noon. Ang mga bulaklak ay nakalatag. Ang klinik ay hindi isang monumento sa trauma, ito ay isang gusali na may misyon. Sa huli, tumigil ang mga kamera sa pagsunod sa bawat galaw. Ang balita ay gumanti ng iba pang stories, ngunit ang mga naganap ay hindi mawawala. Ang mga tala ng kaso ay napasailalim ng hukuman, may proseso pa para sa hukuman ng hustisya. Ngunit ang lungsod ay nag-iba. Ang discourse tungkol sa pang-aapi ay hindi na simpleng topic. Ito ay naging isang usaping pampubliko na may mga sinserong aksyon. May isang maliit na seremonyang pribado pagkatapos, si Malia kasama si Gabriel at si Amara ay naglakad sa isang maliit na bahura ng simbahan na may puno na inihandog ng indigenous community bilang tanda ng pag-uwi.
Hindi ito isang grand reunion na puno ng melodrama. Ito ay mahinahong pagtanggap, mga kamay na nagsasalubong, mga puso na nagsisimulang maghilom. Si Gabriel, na may lapis sa kamay, nagbigay ng panumpa hindi bilang politiko, kundi bilang ama, pangakong lalabanan ng sistemang hindi patas at gagamitin ang kanyang posisyon para maprotektahan ang marurunong. Hindi ko mababawi ang mga taon, bulong ni Gabriel, pero simula ngayon, pipilitin ko na ang bawat desisyon ay may puso. Si Amara na matagal nang magtitiis sa pagkakakubli na wala ang dating galit. Hindi sa lahat ng oras natin makukuha ang justice, sabi niya, pero may mga araw na kailangan lang natin magsimula ng tama. Ngayon ay isa sa mga araw na iyon. Tila dahil sa mga mata nila, may pag-asa na kumikislap. Ang mga indigenous elders ay nagbahagi ng tradisyonal na awit bilang blessing, isang hindi maingay na himig na puno ng pag-asa at paalala. Ang komunidad ay hindi basta matitinag ng yaman o kapangyarihan. Ilang buwan ang lumipas. Sa mga courts, ang mga kaso ay nagpapatuloy. Sa syudad, may mga bagong ordinansa na nagtatakda ng proteksyon para sa working students. May hotline para sa mga workers na nagre-report ng harassment. May scholarship fund na dumating mula sa anonymous donors at sa suporta ng community. Si Malia, kahit paunti-unti pa ang pagbawi niya mula sa trauma, ay nagsimula ng maliit na programa na Gumarifty Protocols. Siya rin ay nag-volunteer sa clinic, nagbibigay ng payo sa mga kabataan na isang beses lang niyang inisip na kung minsan ang mundo ay cruel. Ang pagbabago ay hindi perpekto. May mga appeal at may mga legal maneuvers at may mga taong hindi kailanman magbabayad ng kanilang pagkukulang. Ngunit may isang bagay na hindi na mababawi. Ang mga hakbang ay nagsimula at sa buhay ni Malia, si Damon ay nariyan. Ang mga estudyante ay nakaupo ng tahimik. May ilan na may mga kilalang mukha sa crowd. Trisha, na ngayon ay parte ng isang mentorship program. Indigenous youth na bumalik upang maging trainers. At Damon, na nakatitig ng may pagmamalaki. Si Malia ay nagsalita ng may simpleng tahayag. Kapag sinamahan tayo ng isang komunidad, hindi malabo ang pag-asa. Ang kapatawaran ay hindi parusa sa nagkamali. Ito ay pag-uumpisa para sa pagbabago. Huwag nating bigyan ng lakas ang pang-aapi. Tayo ang magiging boses ng mga walang boses. Hindi ito naging isang panghuling sermon. Ito ay isang panawagan na may konkretong aksyon. Ang crowd ay umabot ng palakpak, hindi lamang bilang shoe, kundi bilang pagpapatunay na ang isang maliit na aksyon ay pwedeng magbunga ng malaking pagbabago. Sa pagtatapos ng araw, habang ang kamera ay unti-unting naglalayo at ang mga ilaw ng lungsod ay nagliliwanag sa gabi, ang narator na malumanay lang na nagsasalaysay ng mga totoong pagbabago ay nagbubulong. Ang isang slap sa isang bulwagan na minsang naging alegorya ng pang-aapi ay naging simula ng isang paglalakbay. Ang waitress na pinagsasampal at inisip na isang ordinaryong lalaki lang, ang babaeng pinahiya, ay naging simula ng isang pagbalik loob ng katahimikan, pag-areglo at legal na paniningil. Ang kanyang kwentas, ang pirapirasong jade na unang napansin sa isang maringal na party, ay nagdala ng pamilyang nawawala at nag-udyok ng pananagutan. Ang kwento nila ay hindi isang fairy tale kung saan lahat ng sugat ay maglalaho sa isang kisap mata. Ito ay isang kwento ng mabagal na hustisya, ng pag-aresto sa nagkasala, ng paghilom ng komunidad at ng pagkilala na ang kapatawaran ay isang matapang na pagpili. Sa dulo, ang lungsod ay hindi naging perpekto, ngunit may mga bagong balangkas na sumulop, mga batas na mas nagtatanggol sa mga mahihinang manggagawa, mga programa na tumutulong sa rehabilitasyon ng mga nasaktan, at isang public conversation na hindi na bumabaliwala sa ganitong uri ng krimen. At para kay Malia, para kay Daniela, ang buhay ay nagpatuloy. Hindi niya kinuha ang lahat ng kapangyarihan ng ama, hindi rin siya nagbalik sa mansion bilang isang figurehead. Sa halip, pinili niyang maging tulay, isang simbolo ng resilience at ng paggamit ng pagkakataon upang maglingkod. Si Gabriel at Amara ay nagsimulang bumuo ng bagong uri ng pampublikong serbisyo na may focus sa justice at protection ng mga marginalized. Ang indigenous community ay hindi tinawag na side story. Sila ay kinilala bilang partner sa pagpapatuloy ng healing at sa pagprotekta ng cultural memory.
Sa isang huling eksena, sa ilalim ng kawayan at liwanag ng dapit hapon, si Malia at Damon ay naglakad, magkahawakan lang ng kamay, hindi na kinakailangan ng salita. Ang lungsod sa likuran nila ay may normal na ingay, traffic, neon signs, mga naglalakad, ngunit sa kanilang mga puso ay may bagong katahimikan na puno ng pag-asa. Kung ang isang slap ang nagpasimula ng lahat ng ito, ang kanyang pagiging matatag, ang paghahanap ng katotohanan at ang kapatawaran ang nagpatuloy ng kwento. Ang hustisya ay hindi natapos sa isang headline. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng matibay na paninindigan at kolektibong pagkilos. Kung ikaw ay nadama at naantig sa kwentong ito, ishare mo ito sa iba, ipaalam na hindi natin tinatanggap ang pang-aapi. At kung gusto mong makita pa na aral at puso, mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na kabanata ng buhay ng mga karaniwang bayani.